Kilala ang Valenzuela City na isa sa pinakamaunlad na lungsod sa buong Kalakhang, Maynila. Ang kalinisan, disiplina, at progreso ay tatak na ng mga Valenzuelano. Pero bukod dito, itik sa kasaysayan at kabayanihan ang nasabing lungsod. Kung kabayanihan at kasaysayan ang pag-uusapan, ang unang papasok sa ating isip ay si Dr. Pio Valenzuela, kung saan pinangalan ang lugar na ito. Ngunit hindi lamang si Dr. Pio Valenzuela ang umukit na kasaysayan at kabayanihan sa lugar na ito. May ilan ding pook at bayani na hanggang ngayon inaalala ng pamahalaang lungsod. Dito tayo ngayon sa mga kasaysayang arkong bato na kung saan naghihiwalay sa probinsya ng Rizal noon at ang Bulacan. Kung makikita sa taas na bahagi, makikita ang petsa ng 1910. Ito ang pinaniniwalaang petsa kung kailan ginawa ang arkong bato. Pinaniniwalaan noon na pinatayo ito ng mga Amerikano noong taong 1910. Hanggang sa na-renovate ito noong 2021 at napag-alamang ay kita mo yung oriental na adobe na ginamit, kinayo ito panahon pa ng mga Kastila. Ayon sa mga ekspertong nagsagawa ng renovation, napag-alaman nila na ang mga ginamit ng mga bato at adobe ay gawa pa noong 1858, panahon ng mga Kastila, sa tinatawag nilang carbon dating. Ito yung kaparehas ng paraan ng paggawa ng mga simbahan ng panahon ng Spanish era. Ayon dito, ito ay pinatayo ni Don Mariano Velilla. Ang makikitang 1910 sa taas ay ang unang pagkasaayos na isinagawa ng mga Amerikano. Nagkaroon din ng renovation noong 1975, 2005 at ang pinakahuli noong 2022. Sa katabing parke makikita ang rebulto ni Kapitan Velilla. Dito sa Valenzuela City, makikita ang rebulto ni Kapitan Delfin Paez Velilla. O sino nga ba si Kapitan Velilla? Tara, alamin natin. Si Kapitan Delfin Paez Velilla ay pinanganak sa Balangkas, Pulo, Bulacan na ngayon ay lungsod ng Valenzuela noong ika-1 ng Marso 1871. Mag-aaral siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas nang sumapi sa Katipunan. Bilang katipunero, nakasama siya sa brigada ni General Tiburcio de Leon sa Pasong Balite. Sila ang gumagawa ng pampasabog bilang sandata laban sa mga Kastila. Nakasama rin siya sa mga pakipaglaban ni General Gregorio del Pilar na kanyang naging matalik na kaibigan. Lumaban siya sa digmaang Filipino-Amerikano at napatay sa labanan sa Santa Rita, Giginto, Bulacan noong ika-29 ng Marso 1899. Bagamat nakalipas na, sana'y huwag nating kalimutan ang kanilang nagawang kabayanihan at mga sinisimbolo. Tulad ng Valenzuela, sana'y pangalagaan din ng lahat ng lugar dito sa Pilipinas, ang lahat ng sumisimbolo at bayani na kanilang pinagmamalaki sa bawat lugar.